Kaugnay pa ring balita, malabo raw na Middle East Respiratory Syndrome o MERS ang sakit ng 3 iba pang pasyenteng minomonitor ng DOH na nagpakita rin ng sintomas ng nasabing sakit. Nananatili pa ring isa ang kumpirmadong kaso ng MERS sa ating bansa. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, tama at sinasabi nga ng DOH na isa pa lang ang confirmed case ng sakit na MERS at siya nga yung Pinay nurse na ginagamot pa rin hanggang ngayon sa RITM. At sa panibagong briefing nga ng DOH kaugnay sa MERS, sinabi ni DOH spokesperson Dr. Lindo Lisuy na patuloy pa rin na minomonitor at kung stable naman ang kondisyon ng Pinay nurse at binabantayan din siya ng isang OB-GYN. Ang isang naka-admit sa RITM, ito yung isa sa tatlong naunang sinabi ng DOH kamakailan na minomonitor nila. Ang isa sa kanila na naka-admit na isa sa mga medical staff ng isang private hospital sa San Pedro, Laguna, pneumonia raw ang sakit at hindi MERS. Ang isa namang suspected case of MERS-CoV na nag-negatibo na rin sa MERS sa 2 test na ginawa sa kanya. Habang ang isang babaeng person under investigation, nag-negative sa MERS sa unang test pero aantayin pa raw po niya ang resulta ng ikalawang test gagawin sa kanya. Pero ayon sa DOH, malabo na raw na MERS na ito base sa mga initial findings na nakita sa kanila. Tapos na rin daw yung incubation period para sa lahat ng pasahero ng Saudi Airlines Flight 860. Kaya kung meron pang hindi nako-contact tracing na pasahero at hindi naman nagpakita ng sintomas, sila raw ay negatibo na rin. Gayunpaman, hinikayat ngayon ng DOH at OWA ang lahat ng OFW sa Middle East na uuwi sa Pilipinas para magbakasyon ay kusang magpatest sa sakit na MERS 2 linggo bago sila umuwi. Ito raw ay para makasiguro na hindi sila carrier ng MERS-CoV. Matatanda ang hindi na-detect ng thermal scan ng NAIA ang Pinay nurse na umuwi siya ng Pilipinas nitong February 1. Ayon sa DOH, Connie, ang na-detect lang ng thermal scan ay ang pagbabago sa body temperature at hindi ang sakit. Hindi raw kasi porket walang lagnat nang umuwi ay wala ng MERS. Ayon pa sa OWA, pinag-aaralan nila kung dapat bang gawing mandatory ang MERS testing sa lahat ng manggagaling ng Middle East. Pero ayon sa DOH, Connie, hindi ito praktikal sa ngayon, lalo pat ang mas mahalaga raw ay ipaalala ang pag-iingat. Dapat daw ay ugaliing maghugas ng kamay, magtakip ng bibig kung ikaw ay uubo o babahing lalo na kung ikaw ay nasa public place, at nanawagan din ng DOH sa publiko na kung maaari ay limitahan ang bilang ng mga sasalubong sa uuwing kaanak sa airport. Tinawanan lang din ng DOH, Connie, yung tanong ng ilang taga-media kung ang issue ba ng MERS-CoV ay diversionary tactic ng gobyerno para ilihis ang issue sa Mama Sapano Massacre. Ayon sa DOH, Connie, walang basihan ng ganong intriga at seryosong usapin ng sakit na MERS na dapat pagtuunan ng pansin ng lahat. At yan muna ang latest. Balik mo na si Connie. JP, may tanong lang ako, no? Kasi sinasabi, di ba, pinag-aaralan daw na maaring gawing mandatory nga itong test, ano, kung sakasakali. May budget ba dyan at magkano? Connie, kung sa budget naman ng sa pagtugon sa mga gagawing testing ng MERS, ang sinasabi ng DOH, meron silang mga inilaan ng sakit para sa mga ganitong klaseng sakit, katulad nga ng MERS-CoV, ng Ebola, at ng iba pang mga infectious disease. Pero ang sinasabi din na ngayon, hindi raw ito practical dahil sa dami raw nung umuwi ng mga kababayan nating OFW sa Middle East, araw-araw, Connie, libo-libo yung umuwi. Galing mukhang hindi raw ito ang nakikita nilang solusyon para mapigilan ang sakit. Dapat ang suggestion nga ng OWA, doon pa lang sa Saudi bago umuwi, yung mga kababayan natin ay magpa-test na sila, at pagdating naman dito, gawin lang makatotohanan yung kanilang mga sasaguting sasagutan doon sa health declaration list para madali silang makontak sakasakali man na may matuklasan doon. Oo, talagang dapat tutunay yun yung impormasyon na ilalagay natin doon, yun ang paalala ng DOH. Pero yung sa RITM, JP, yung ating mga rooms doon, limited lamang, no? Huwag naman sanang dumami yung kaso. Pero paano nga, are we prepared ayon sa DOH kung sakasakali man? Kasi kukunti lamang sa aking pagpunta doon, parang meron lamang parang 10 yatang kwarto. At least yung nakita ko na pinakita nila sa amin doon. Tama, Connie, limitado lang yung negative pressure room doon sa RITM. Pero ang magandang balita, hindi lang naman RITM yung activated na public hospital para kayang tumugon doon sa mga sakit kagaya nga ng MERS-CoV. Inactivate na rin yung San Lazaro, yung Lung Center of the Philippines at iba pang hospital nationwide. At lahat merong mga assigned na negative pressure room. Ito yung mga kwarto kung saan pwedeng gamutin ang isang MERS-CoV patient o yung mga infectious disease kagaya nga ng sakit na ito
Sinasabi ng DOH, Connie, tinatanong sila, bagamat paulit-ulit na ini-stress na walang dapat kabahala, pero syempre ito ay nasa Pilipinas na, sinasabi nila wala raw dapat ikabahala, under control daw nila ang sitwasyon, at ang pinakamahalaga raw dito ay wag magbigay ng misinformation, lalo pat hindi naman airborne ang sakit na MERS-CoV, at ito ay pwede lang makuha sa close contact at sa respiratory fluid gaya ng laway kapag malapitan yung pagbahing ng isang may MERS. Connie. Alright, maraming salamat, JP Soriano.